Paano kung sasabihin ko sa'yo na 5 bagay lang ang kailangan mo para umasenso sa buhay? At para maipaliwanag ko ng mabuti, daanin ko ito sa isang kwento. Imagine na nag-iigib ka ng tubig galing sa poso at pinupuno mo ang iyong balde. Sipin natin yung kita, ito yung tubig na mula sa poso. Yung ipon, ito yung tubig na nasasalok mo sa balde. Malinaw? Okay, ayos. Ngayon, isa-isahin natin ang kailangan mong paghandaan. Number 1, healthcare. Ang pagpapagamot ng malubhang sakit ang isa sa pinakamalaking magiging gastos natin sa buong buhay. Kaya naman, pag tayo ay dinapuan nito, madalas tayong pumunta sa London. Loan dito, London. London. Mangutang ka sa kamag-anak o 5-6. Magbenta ng mga ari-arian o magalaw ang naipon na ilang taon mong pinaghirapan. Ang ipon para sa kinabukasan, nagagamit sa pagpapagamot. May kasabihan nga, if you want the best healthcare, the best din ang price nito. At dahil anytime pwede tayong dapuan nito, the best time to prepare for your healthcare is now. Kumbaga sa pag-iigib, kahit kailangan may pwedeng sumipa sa balde mo at matapon lahat ng pinaghirapan mo, ulit muli sa simula. Kaya importante ang healthcare dahil sa halip na balde, may tangke kang nakabolt sa sahig. Hindi ito basta-basta lang matatapon. Bukod pa dito, imbes na mabawasan tayo ng tubig pambayad, may emergency balde tayong pagkukunan ng panggastos. Parang nag-pause lang ang buhay natin para pag gumaling na tayo, tuloy ang buhay at hindi nagsimula sa zero o sa utang. Number 2, protection. Alam naman natin ang buhay ay napaka-fragile. Hindi masasabi kung kailan tayo tatawagin ni Lord. Hindi ko sinasadyang maging morbid, no? Pero ito ay isang realidad na kailangan natin pag-usapan as adults. Ito ang panahon na wala ng tubig na lalabas sa poso. Paano ang pamilya natin? Kaya dito pumapasok ang life insurance. Dito naman ang protection ay parang tangke na puno ng tubig. Hindi mo ito pag-aari, ngunit pwede itong ireserba sa iyo. Ang kapalit ng reservation sa laman ng tangke ay isang tabo ng tubig mula sa balde mo o tinatawag na insurance premium. Sa oras na mauubos ang tubig sa poso, ang lahat ng laman ng tangke ay ibibigay sa pamilya mo. Number 3, debt management. Ang pag-utang ay pagkuha ng tubig sa balde ng iba. Kapag nag-iigib ka, parang may hose na nakadugtong sa balde mo. Hinihigop ng inutangan mo ang kita mo para mabayaran ang utang. Kung laging interest lang ang binabayaran natin, walang katapusang paghihigop ang mangyayari. Kaya sikaping bayaran ng mabilis at buo ang utang para makawala na sa host na ito. Otherwise, lagi ka na lang nakaposas sa kabila. Number 4, emergency fund. Hindi maiiwasan na minsan makakaranas tayo ng minor emergency sa buhay. Tulad ng mga repair sa bahay, pagpapagawa ng sasakyan, mas mainam na meron tayo na itatabing ipon para lang dito. Imbes na kunin pa ang budget sa pang-araw-araw na gastos, 'di ba? Para kang may ekstrang balde na puno ng tubig sa bahay mo na babawasan mo lang pag hindi ka makaigib sa poso. Maaaring sira ang daan papunta doon o kaya na may pansamantalang walang maiigib na tubig dahil mahina ang water pressure. Sa mga panahon na yan, magpapasalamat ka na may extra kang balde. Number 5.